Hi fellow viewers to everybody. Good afternoon. My name is Steve. My full name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, by the way, you may wonder why the title of the video is I invite all OLA victims in the whole Philippines. Okay, what do I mean by this title? What I'm trying to say is that this title is covered by that includes former online lending app victims in the Philippines, former, then the current victims of online lending app in the Philippines. Ibig sabihin yung dating biktima at saka yung present, katulad ko present. So my purpose po itong video na ito kasi may kinalaman po ito yung sa piso para sa mga piso para sa online lending app victims or OLA victims ng Pilipinas. Ako po nag-organize. Then ito siya, bukod pa dito, marami pa akong i-discuss sa inyo. Don't you worry, meron ako iiwan sa description ang aking FB Messenger. Ang aking FB account nakatag sa Messenger. Ang pangalan is Steve Rooster Ong. Doon ko sa inyo i-explain yung the whole details kung ano nangyayari sa mga OLA victims as of 2025. Dami namin nabibiktima, pati ako isa na rin. Then meron din nagpakamatay yung July 7, 2025 yung kasi na-trace kasi yung isang illegal OLA yung Easy Peso, kaya yon na-raid sila sa Pasig. So eto siya, bukod dito marami pang illegal online lending apps nag-ooperate sa Philippines. Hindi lang isa, ang dami, umabot ng 300 plus, ewan ko kung saan sila galing. Then majority foreigners, tapos mga Pilipino nagpapasok. I don't know how did they enter. Kasi kung sinabi lang nila na the whole truth yung sa advertisement na halimbawa 91 days. So akala namin ang 91 days. Yung pala 7 days. Okay lang kung 15 days, 30 days, pero kung isa 7 days lang, patay. Patay kami lahat mga victims. Talaga maburden kami, tsaka masisira ang ulo namin. Kaya itong video na ito, kailangan i-share po ito nationwide po ito. At saka hindi lang po ako mag-isa. By the way, kung ang sino man makarinig itong video na ito or maka-listen, please direct message me kaagad sa FB Messenger. By the way, reminder po, hindi po kami nanlilimos. Ang amin is tulungan nyo po kami makaalis sa mga illegal online lending apps na applyan namin, kasi ako may past due. Yung iba hindi ma-solve, yung iba hirap i-explain bakit nagkakaganyan yung mechanics. Kaya ito na po yung sinasabi ko sa inyo. I'm inviting all OLA victims na nandito sa Pilipinas. Okay, ang scope and coverage ay itong OLA victims ay galing sa Metro Manila, Luzon, all provinces in Luzon, all provinces in Visayas, and also all provinces in Mindanao. Yung mga OFWs na kakauwi lang na biktima rin sa online lending apps, counted po siya. Kasi basta related sa Philippines, itong online lending apps na nag-ooperate illegally. Kasi ito, kailangan maagapan, kasi kung hindi, marami pa magsusuicide. Meron pa iba mental health problems na, meron pang anxiety, so it became worse and worse. So ako nga, I was thinking kung paano ko ito tutulungan tong iba, kasi kung matulungan nyo kami, the more the better. Habang maaga pa itong video na ito, pwede nyo i-replay so many times, as many times as you can. Sa financial sponsors, hindi isang tao ito, kasi if you're dealing with all over Philippines, hindi to I know it's not an easy task, pero kung selected persons, halimbawa ako na selected, I will be glad. Kung meron pang iba, kung halimbawa hindi lahat, okay lang, basta may matulungan. Kasi kung ako nag-suicide, maring wala na akong video.
itong video na ito. I hope that this video is very significant to you, and please share it nationwide habang maaga pa. Sinasabi ko na sa inyo, baka meron kayong kamag-anak na nabiktima sa illegal online lending apps na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Grabe talaga. Kasi kung sinabi lang nila the truth na, ay 7 days lang pala, hindi 91 days. Ay, hindi pala 180 days, 14 days. Na-mislead kami. I hope that this video will learn and catch up attention to the public. Thank you so much for listening in this video. Good afternoon.